Mga ka-sports, masakit ang naging ending ng laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand sa score na 69-66. Isang dikit na game pero sa huli, bitin. Pero ang mas nakakagulat, si Dwight Ramos kahit siya ang top scorer ng Gilas, sinisisi ang kanyang sarili. Samantala, umamin ng head coach ng New Zealand na 80% ng game plan nila ay para lang pigilan si JB. At ngayon, umuugong na naman ang issue tungkol sa commitment ni Kai Sotto sa July window. Ano ba talaga ang nangyari? Tutukan natin yan. Pero bago ang lahat, don't forget to like, subscribe at share ang video na ito para updated tayo sa lahat ng balita sa Gilas Pilipinas. Mga ka-sports, Dwight Ramos self-blame after loss. Matapos ang laban, hindi nagtago si Dwight Ramos sa responsibilidad. Kahit nagtapos siya na may 16 points, 8 rebounds, 1 assist at 1 block, aminado siyang marami siyang mintis. At kung titignan natin ang stats, 6 of 21 shooting, 29% field goal percentage. Nakikita natin kung bakit mabigat siya sa kanyang laro. Hindi raw niya inalis sa isip ang mga tira na dapat na ipasok niya at masama raw sa kanyang pakiramdam. Pero malinaw din ang mindset niya na move on agad at mag-focus sa susunod na laban kontra sa mga Aussie. At kung iisipin natin, napilitan din talagang bumuhat si Dwight dahil off night si Justin Brownlee nang nagtapos lamang ng 4 points. So dito naman tayo kay Juan Gomez Diliano, nag-step up. Pinuri rin ni Dwight ang pagbabalik ni Juan Gomez Diliano. Ayon sa kanya, malaking bagay ang pag-step up ni Juan lalo na't matagal itong hindi nakalaro para sa Gilas. Natural may kaba pero ipinakita raw nito ang maturity at pagiging handa sa international level. At kung magpapatuloy ang ganitong laro, malaking tulong siya sa rotation ni Coach Tim Cone. So mga ka-sports, 80% game plan, pigilan daw si Brownlee. Alam daw nila sa triangle offense ng Gilas, babalik at babalik ang bole kang Brownlee sa crucial na possession. Kaya ang ginawa nila, constant double teams, half defense sa bawat drive, limitahan ang driving lanes, pressure sa pick and roll. Literal na kinulong si Brownlee. Ang resulta, 4 points lang po siya. Kapag napigilan mo ang puso ng opensa, bumabagal ang tibok ng buong kupunan. At iyon ang naging susi sa panalo ng New Zealand. So ngayon mga sports, Team Cone dismayado sa resulta. Hindi rin natuwa si Team Cone. Ayon sa kanya, hindi sila pumunta roon para maging dikit ang laban. Pumunta sila para manalo. At kahit close game ito, hindi raw sapat ang moral victory. Sa ganitong level ng competition, panalo lang ang sukatan. So ngayon mga sports, Kai Sotto at ang commitment. Ngayon, mas lalong umiingay ang usapin tungkol kay Kai Sotto. Sa ngayon, wala pa rin siyang malinaw na commitment para sa July window dahil nakafocus siya sa pagpapalakas at performance sa kanyang club team sa Japan. At dito nakahati ang opinion ng fans. May nagsasabi tama lang unahin ang career growth. May iba namang nagtatanong kapag tinawag ng bayan, hindi ba dapat automatic ang sagot? Hindi ito pag-atake, ito ay tanong na natural lang lumalabas kapag usapang national team. Noon ang pagsuot ng tricolor ay karangalan na pinaglaban sa tryouts. Ngayon iba na ang panahon. Mas global ang opportunities, mas malaki ang stakes sa career, pero isang bagay ang hindi nagbabago. Kapag ang Pilipinas ang nasa dibdib mo, iba ang pakiramdam. So ngayon mga sports, sa huli hindi ito tungkol sa paninisi. Ito ay tungkol sa adjustment, accountability at commitment. At ang tanong ngayon, makaka-bounce back ba ang Gilas kontra sa Australia? Magkakahanap ba ng sagot si Coach Cone sa depensang ginagawa kay Brownlee? At makikita ba natin ang full first line-up sa July window? Comment down below ang iyong opinion. Hanggang dito muna mga ka-sports, laban lang para sa bayan. Like, share, and subscribe at pahit ng bell para updated tayo pareho sa mundo ng basketball world. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Ball to go out. Here's Gomez Diliano. Driving inside. Oh, Gomez Diliano! No! Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!